Huwag mong kainin yan. Inagaw sa akin ni Andrew ang bowl. Nang sinabaw ang baboy at nilagyan ko ng kanin at fried chicken sa plates ko. Bakit hindi? Sayang naman ang effort ko rito kung hindi kakainin. Tikman mo kaya. Andrew, ang sarap nito, promise. Wait, tikman mo. Kumuha ako ng sabaw at akbang isusubo ko na sa kanya nang bumaling siya sa akin. Ana, madiin niyang tawag sa akin na ikinababa ko ng kutsara. Alam ko na. Ayaw niyang sinusubuan ko siya dahil si Bea lang ang gagawa nun sa kanya. Kaya naman nilagyan ko na lang ang plates niya. Ayan, Andrew, tikman mo. Promise, ang sarap talaga niyan. Nakita ko siyang nakatingin sa plates niya na para bang ang sama ng itsura niya. Bakit ba ayaw nila? I pouted. Lahat na lang ayaw sa akin. Ibinaba kong kutsarang hawak ko at mga alis ako sa upuan ko nang pigilan ako ni Andrew. This is weird, Ana. Are you pregnant? Mahina niyang tanong sa akin na ikinatigil ng dalawa sa pagkain na siya namang ikinalaki ng mata ko. Paano niya nalaman? What? I asked him innocently. Bumaba ulit ako sa sala pagkatapos kong mag-ayos ng sarili ko. Nakita kong nakaupo si Shane at Sarah na magkaharap sa pang-isahang sofa, nanonood ng TV habang kumakain ng pizza. Si Andrew naman ay tahimik lang na nakikinood sa pinapanood ng dalawa. Ate, pizza! Ang sarap! Alok sa akin ni Shane nang makita niya ako. Kumuha naman si Sarah ng isang slice ng pizza at ibinigay sa akin. Pero tumanggi ako dahil sa busog na ako. Busog pa ako eh. Teka, ready na pala ang guest room na tutuluyan nyo? Sambit ko at naupo sa armrest na kinauupuan ni Sarah. Wala na kasi akong nakikitang vacant seat dahil nakataas ang dalawang paa ni Andrew sa mahabang sofa. Ate, dito ka. Gusto kitang katabi. Reklamo ni Shane na siya namang ikinatawa ko na ikinailing ni Sarah at kumapit sa braso ko. Hindi, dito lang si ate. Binalatan niya si Shane. Sumimangot naman ito. Nahagip ng mata ko na nakatingin sa akin si Andrew kaya bahagya akong ngumiti sa kanya bago nag-iwas ng tingin. Napansin kong tahimik lang siya kanina pa na pagkatapos namin kumain. Hindi na rin siya muli pang umimik nang maitanong niya sa akin kung buntis ako. Kinabahan ako sa tanong niyang yon. Hindi pa ako handa na malaman niya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Isa pa siguro dahil sa kanina sa mall hindi kami nagpansinan. Tapos nagkasagutan pa kami pagdating niya. Oo na, wag na magtampong baby girl na yan. Sambit ko. Naglakad pa palapit kay Shane pero bago pa ako makaabot sa tabi ni Shane, may naramdaman akong kamay na humila sa kamay ko. At natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakapatong kay Andrew na nakapulupot ang kamay niya sa bewang ko. Nag-angat ako ng tingin sa kanya at nakita kong nakatingin siya sa akin. My heart beat so fast as our eyes met. Aalis na sana ako sa ibabaw niya nang marinig kong tili ni Sarah at Shane pero mas hinigpitan niyang pagkakayakap sa akin. Stay, he huskily whispered. Protesta nila Sarah at Shane. Nakita kong tiningnan ni Andrew ang dalawa bago niya ako tiningnan. Aakyat na ako, inaantok na kasi ako. Putol ko sa sasabihin ni Andrew at umalis sa ibabaw niya. Sige ate, good night. I love you so much. Tumakbo pa palapit sa akin si Shane. Good night, lovey doves. Hinalikan ko siya bago yumakap kay Sarah. Kaagad rin akong umakyat sa kwarto at tumiretso sa banyo dahil nasusuka ako. Nang sumalubong sa akin ang amoy ng pabango ni Andrew na pumupuno sa buong kwarto. Ang sangsang. Ipinikit ko ang mata ko nang maramdaman kong nahihilo ko. God, bakit ngayon pa? Naghugas ako ng kamay at tiningnan kong itsura ko sa salamin. Ang putla ko. Anong nangyayari sa akin? Nang maramdaman kong wala ng pagkahilo ko, kaagad rin akong lumabas sa banyo. At narinig kong nag-ring ang phone ko. Kaya dali-dali akong pumunta sa center table kung nasaan ang phone ko. Pero nang makita kong hindi pala akin ang tumunog, kay Andrew. Mapait akong napangiti nang mabasa kong pangalan na nag-flash sa screen. It's Bea. At may picture pa ito ni Bea at ang anak nila. Malalim na ang gabi. Ano kayang kailangan nito? Teka, wala namang iba kundi si Andrew ang kailangan nito. I want to know why she's calling. May emergency kaya sa anak nila? Hala, baka may sakit. Kawawa naman. Hindi ako nagdalawang isip na pindutin ang answer button. Magsasalita na sana ako nang mauna siyang nagsalita. Hi babe,
Tulog na si baby. Nasaan ka na ba? Ngumiti ako ng mapait nang marinig ko ang sinabi niya. Pakiramdam ko nadurog ang puso ko. Akala ko may ugnayan sila dahil sa anak nila. Pero bakit parang may relasyon pa sila? So ano ako? Napatakip ako sa bibig ko para pigilan ang ingay na kumawala sa bibig ko dahil sa pag-iyak ko. Ana, napalingon ako sa pinanggalingan ng boses at nakita kong nakatayo si Andrew sa may pinto at nakatingin sa akin. Hello? Who's this? Bon? Rinig kong sabi ng nasa kabilang linya dahil hindi pa pala patay ang tawag. Kaagad kong pinunasan ng luha ko at iniabot kay Andrew ang phone niya nang humakbang siya papalapit sa akin. I think she needs you. Go, puntahan mo siya. I said as he got his phone on my hands and I walked towards the bathroom and I locked it. I heard him calling me but I didn't bother to answer him. Instead, I was leaning on the closed door while silently crying. May mas masakit pa pala sa malamang may anak siya sa iba at may relasyon pa silang dalawa. I thought he just doing his responsibility as a father. Ana, open up! Pinahid kong luha ko nang marinig kong sunod-sunod na katok sa pintuan. Bakit mo kang nag-aalala siya? Just go if you're leaving. Don't mind me. Diretsahang sabi ko sa maotoridad na boses. Ana, what's going on with you? You know I can't understand you. This is shit. Nagulat ako sa sigaw niya pero mas nagulat ako sa kalabog ng pinto. Hindi niya talaga ako maiintindihan. Dahil hindi niya alam yung pakiramdam na pagtaksilan at patuloy na niloloko. Naupo ako sa sahig at umiyak ng tahimik habang niyayakap ang sarili ko. Now I feel like I'm so miserable. I thought we were going to have a happy family. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa na handang-handa na akong ibigay sa kanya ang lahat ng nasa akin? Ngayon pa na dumating ang bagay na dapat ako lang ang magbibigay sa kanya. I caressing my small tummy while smiling ear to ear. But still the tears leaky down on my cheek. You're the part of me I can't let go. I whispered to myself, talking to my baby. Yes, my baby is the very important and special to my life that God gave this wonderful gift. Kaya kong pakawalan si Andrew para sa pamilyang binuo nila. Pero kailanman hindi ako gagawa ng ikakasama ng baby ko. Mawala na sa akin si Andrew kahit masakit. Wag lang ang baby ko. Dahil wala nang may masasakit pa sa nararamdaman ko kapag nangyari yon. Iminulat ko ang mata ko ng maaninag kong sikat ng araw. Kaagad kong inilibot ang paningin ko. At nakita kong nasa loob ako ng kwarto. Anong ginagawa ko rito? Wala akong natandaan na pumasok ako sa kwarto kagabi. Ang alam ko'y nasa banyo ako. Sinapo ko ang ulo ko nang makaramdam ako ng pagkahilo. Bababa na sana ako ng kama nang mapansin ko na may pagkain sa center table. Kaya inilibot kong muli ang paningin ko sa buong kwarto para makita kung sinong nagdala nitong pagkain. Para sa akin ba to? Takang tanong ko sa sarili ko nang natatakam ako sa masarap na pagkain na nasa harapan ko. Si Andrew kayang may gawa nito? Akala ko galit siya sa akin. Bakit may pagkain rito? Matagal na nang huling pinaghanda niya ako ng pagkain. Lumapit ako sa center table nang nakangiti. He prepared this for me. I saw a small paper on the plates and I read the note. Nawala ang ngiti sa labi ko nang mabasa kong nasa sulat. Para bang inihip lang ng hangin ang ngiti sa labi ko. At napalitan ng lungkot ang nararamdaman ko habang naaalala kong nangyari kagabi. Sino nga ba naman ako para gawan niya ng pagkain? I smiled bitterly and appreciate the food in front of me that made by my cousins. Ang sasarap nito. Umalis lang ako sa bahay, marunong na silang magluto. Ang galing naman. Hindi man lang ako hinintay na gumising bago sila umalis. Masarap to, baby. Made by Tita Sarah and Tita Shane. Hinaplos ko ang tummy ko at kumuha ako ng isang ham. Natatakam na ako sobra. Nakikita ko pa lang ang mga pagkain, naglalaway na kaagad ako. Pero nang kakainin ko na bigla akong nasuka nang naamoy ko ang pagkain. Kaya agad akong tumakbo papunta sa banyo at nagduduwal. Sukang-suka ako pero wala naman akong isinuka dahil puro laway. Pagkatapos ko magsuka naghilamos at nagmumug ako. Sa sobrang pagkatakam ko nakalimutan ko na mag-toothbrush bago kumain. Pero hindi naman ako nakakain. Amoy pa lang ang lansa-lansa. Hindi naman isda.
Nakakainis. Iniligpit ko na muna ang hinigaan ko bago dinala sa kusina ang mga pagkain na nasa kwarto. Dahil kahit anong subo kong kainin, hindi talaga gusto ng pang-amoy ko. Kaya naisipan ko na lang nasa labas kumain. Tanghali na, paniguradong wala na rin dito sa bahay si Andrew dahil may pasok pa siya sa opisina. O baka nga kagabi pa siya umalis. Pinupuntahan ng mag-ina niya. Hindi ko nga alam kung ako ang nagdala sa sarili ko papunta sa kama o may ibang gumawa na yun sa akin. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan papalabas ng bahay. Nakasuot ako ng overall spaghetti strap pants, then white flat shoes. Dala-dala ko rin ng isang folder na may lamang resume ko. Bala ko kasi mag-apply ng trabaho. Nakakahiya naman kay Andrew kung aasa ako sa kanya, lalo pat may binubuhay na naman siyang pamilya. Nakakahiya naman kay mami kung sa kanila pa ako aasa. Ngayon pa na may asawa na ako. Ayoko rin naman na malaman nilang nangyayari. Isa pa kailangan kong mag-ipon para sa panganganak ko. Pambili ko ng vitamins. Madami pa akong bibilhin para kay baby. Para sa check-up namin ng baby ko. Speaking of check-up, schedule ko bukas. I need to get a job for myself, for my baby. At para na din mabayaran ko si Lincoln. Kahit pa sabihin niyang libre yun, nakakahiya sa kanya. Kaagad akong sumakay sa sasakyan ko na napansin kong wala ang sasakyan ni Andrew. Kanina pa siguro yun nakaalis. Kaagad kong pinatakbo ang sasakyan ko papunta sa mall para mag-breakfast. After a minutes, nakarating na rin ako sa car park at maingat ako naglakad papasok sa loob ng mall. Hindi pa naman halata ang baby bump ko, but I need to be careful, just what the doctor told me. Dahil sa tinatamad akong maghanap ng ibang makakainan, sa Jollibee na lang ako kumain. Namiss ko rin kasi ito. Umorder ako ng isang Chicken Joy, super meal then float. Buti na lang hindi sumama ang pakiramdam ko, kaya nakakain ako ng matiwasay at nabusog ako. Siguro gusto rin ng baby ko ng Jollibee eh. Wala pa akong trabaho na nakikita na pwede kong pasukan. Ayaw ko na munang gamitin ang pinag-aralan ko since kailangan ko lang naman ng temporary work. Kapag nakapanganak na ako, maybe I'll find a job that suit me. For now, I try to be a waitress or something. Basta may pagkakakitaan ako. Naglilibot ako sa mall nang mapadaan ako sa isang nursery shop para sa mga baby. Pumasok ako doon at nakita kong may mga ilan-ilang mag-asawa at buntis ang namimili. Kaya napangiti ako kasi ang gaganda ng mga damit dito. Ang cute pa. Napadaan ako sa mga damit na pambabae. Halos lahat ang gaganda. Gusto ko tuloy bilihin lahat ng makikita ko. Pero bigla akong naalala na hindi ko pala alam ang gender ng baby ko. Isa pa, wala pa akong sariling pera para pambili ng mga kakailanganin ko. Kaya hanggang tingin na lang muna ako. Ang ganda nito, no? Sa tingin mo bagay ito sa baby ko? Napatingin ako sa isang babae sa tabihan ko. Hawak ang isang white dress na pambata. And I find it so cute. Ngumiti ako nang makita kong baby niya na karga-karga ng daddy nito. She's so cute too. Ang taba-taba ng pisngi niya. Yes, ang cute naman ng baby mo. Paniguradong bagay yan sa kanya. Masayang tugon ko sa kanya. Sige, kukunin ko na nga to. Nga pala, binyag ng baby ko bukas at ito sanang balak kong ipasuot sa kanya. Invite kita. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Hala, ang bait niya naman. Seryoso? Ako? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Sakto, hindi makakarating ang isang ninang ni baby. Kung ayos lang sa'yo, pwedeng ikaw na lang ang pumalit. Nagkatinginan na mag-asawa ng nakangiti pagkatapos sabihin yun ng lalaki. Oo nga, pwede ka ba? Masayang tanong sa akin ng babae. First time kong maalok ng ganito. Nakakatuwa lang kasi hindi kami magkakakilala. Pero ang gaan ng loob ko sa kanya. Sure, titingnan ko kapag hindi ako dinalaw ng hiya ko. Napangiti ang dalawa. Ano ka ba? Huwag mong tingnan. Ako nga pala si Annie and this is my husband James. Pagpapakilala niya. Isabella, I'm Isabella. Then I accept her hands for shake hands and she looked at our hands. Napakunot ang noo ko nang nakangiti siya sa akin ng nakakaloko. You're married, don't you? Ngayon ko lang na-realize na sa kamay ko siya nakatingin.
Nahihiyang binawi ko ang kamay ko. Yeah, utal kong sagot at ngumiti. Where is he? Invite him too. We glad to meet your husband. By the way, nice to meet you. Nakangiting sabi niya sa akin. May kinuha siya sa bag niya at iniabot sa akin. This is my calling card and your invitation. I'd love if you call me tomorrow before we meet again. Paalam niya. Okay, thank you. Thank you for inviting me. Kumaway ako sa kanila. Ang cute naman ng baby nila. Sana baby girl ang baby ko. Dahil baka sa ngiti sa mga labi niya kapag kasama ang anak nila ni Bea. I hope I can see his smile too with me and our unborn baby. Pagkatapos kong maglakad-lakad sa mall, hindi ko pa rin alam kung pupunta ba ako bukas o hindi. Pero sa tingin ko kasi kailangan ko munang makapaghanap ng trabaho. Kaagad akong sumakay sa sasakyan ko at palinga-linga sa aking mga nadaanan. Nagbabaka sakaling may hiring sa shop na pwede kong pasukan. Nanlaki ang mata ko nang may nadaanan akong isang coffee shop na may nakalagay na hiring 2 girl waitress at 2 dishwasher. Siguro pwede ako sa waitress kasi hindi naman ako masyadong magaling maghugas. Mas lalong wala rin akong experience na maging waiter. Sana'y matanggap ako. Wish me luck, baby. Nakangiting hinaplos ko ang tummy ko bago ako naglakad bitbit ang folder ko. Pagkapasok ko'y kaagad kong inilibot ang paningin ko. Nakita kong maganda ang buong paligid ng coffee shop. Halatang mamahalin ang lahat. Masarap rin ang mga pagkain na sinaserve nila. Hello ma'am, good afternoon. Bati sa akin ng isang babaeng sa tingin ko'y waitress na may dalang menu. Hi. Nakita ko kasing hiring kayo. Gusto ko sanang mag-apply bilang waitress. Nakangiting sagot ko sa kanya. Kumunot ang noo niya at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Seryoso? Mag-a-apply ka? Hindi halata ah. Teka lang, tatawagin ko si boss. Sumunod ka sa akin. Hindi makapaniwalang sambit niya. Siguro dahil sa pananamit ko kaya hindi halata na naghahanap ako ng trabaho. Nakasunod lang ako sa kanya hanggang sa pumasok siya sa isang opisina. Naiwan muna ako saglit sa labas pero kaagad niya rin akong binalikan. Kinakabahan ako nang papasok ako sa loob. Sana'y matanggap ako para may pera akong maiipon. Nakangiting humarap ako sa boss kahit na labis-labis ang kaba sa dibdib ko. Nakita kong babae ito dahil sa itsura na nakatalikod sa upuan. Halatang may pinagkakaabalahan. Ma'am, ito na po siya. Saad ng babaeng waitress. Okay, you can leave now. I heard her voice. That makes me gulp, like it's familiar. So nice to meet you, miss. Sabi niya habang dahan-dahang iniikot ang upuan niya, paharap sa akin. Hindi niya natuloy ang sasabihin niya nang makita ako. Maging ako'y natigilan nang makita ko siya at nanlaki ang mata ko. Oh my God. Isabella? Annie? Sabayan naming sabi. Napatayo pa siya habang buhat niya ang kanyang anak. Oh my God. What a coincidence. Bon Andrew Cloud. Abala ako sa pagbabasa ng kontratang dapat kong pirmahan. Dahil nakaugalian ko na ito, ang magbasa bago pumirma. Mahirap na kasi baka may makasalisi. Nang marinig kong mahinang katok sa pinto. Come in, I formally said. I saw my secretary. Excuse me, sir. Mr. Johnson wants to talk to you. Formal niyang sabi at tumango ako sa kanya. Sinenyasan na papasukin niya ang bisita. Make us a coffee. Turan ko pa sa kanya. Ano naman kayang sadya ng ama ni Ana at talagang pumunta pa rito? What a workaholic son-in-law I have. Hindi kaya nawawalan ka na niya ng oras para sa anak ko? Bungad niya na ikinatayo ko. Ngumiti ako sa kanya at sinalubong siya. Pa, what brought you here? Nakipagkamay ako sa kanya. I personally came here to personally talk to you. Sana'y hindi ako nakakaistorbo. Umiling ako at sumenya sa kanya na maupo sa visitor's chair. No, by the way, what's the matter all about? Naupo ako sa kaharap na upuan sa harap ng lamesa ko. About my daughter. Napalunok ako sa sinabi niya. Wala akong nakikitang emosyon sa mukha niya. Iba ang kanyang mga tingin. Hindi ko malaman kung anong tungkol kay Ana ang gusto niyang pag-usapan. Wala akong nakikitang problema.
Maliban na lang kung nalaman nila ang tungkol sa anak namin ni Bea. Shit. I want you to know that I cut everything connection to my daughter's account. Ibig sabihin ay ipinagkakatiwala ko na sa iyong buo ang anak ko. Mula sa araw na ito wala na siyang matatanggap na kahit isang sentimo sa akin. Sa totoo lang ay ayaw kong gawin ito pero sa sinabi ng asawa ko, ito ang tama. He post. Naiintindihan ko po, akong bahala sa anak ninyo. Sagot ko, alam ko nang ibig niyang sabihin. Hindi na siya magbibigay ng allowance ni Ana. At bilang asawa niya ako na dapat ang magbigay niyon sa kanya. Mga pangangailangan at gastusin niya. Gusto kong makasigurado na magiging maayos ang buhay ng anak ko sa piling mo. Isang bagay lang ang hihilingin ko sa'yo. Pakamahalin mo siya higit pa sa pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya. Sana ay hindi ka magsawa sa ugaling meron siya. Napahinto siya sa pagsasalita nang marinig ang mahinang katok at pumasok ang sekretary ko na may dalang 2 tasang kape. Thanks. Saad ko nang mailapag nito ang kape at kaagad ring umalis. Don't worry pa. I'll give everything she needed. And she wanted. I assure you that. Lahat ng bagay na nakukuha niya noon sisiguraduhin kong hindi magbabago yon. Higit pa sa kung anong meron siya. I want you to know that I love your daughter. Every single minute. Ngumiti ako sa kanya na ikinatango niya. Mabuti kung ganon. Aasahan ko yan, Bon. Sumimsim siya ng kape. Ngayon malinaw na sa'yo. Ikaw nang bahala magpaliwanag sa kanya. Give her a kiss for me. I have to go. Tinap niya ang balikat ko nang makatayo. I will. Kaagad kong tugon. Nang makaalis siya kaagad akong bumalik sa upuan ko at may tinawagan ako para makapag-transfer ng pera sa account ni Ana. An enough money to afford her wanted and she needed. Ayokong magtaka siya na walang laman ng mga cards niya. Isabella, Ana. Tiningnan ko ang mga damit ko sa closets. Wala akong nabiling bago ngayon dahil sa walang laman ng cards ko. Pero alam kong madami akong damit na bago na hindi ko pa nasusuot. Kaya pwedeng doon na lang akong mamili para bukas. Tuloy na ang pagdalo ko sa binyag ng anak ni Annie. Lalo't siya pa ang boss ko ngayon. Buti na lang at tinanggap niya ako sa isang kondisyon na magiging ninang ako ng anak nila. Hindi naman mahirap yun kaya tinanggap ko na. May papagkakakitaan man lang ako. Ayaw niya nga akong gawing waitress pero nagpumilit na ako. Nakakahiya naman kung biglang nasa cashier ako since wala namang vacant doon. Hey! Napalingon ako sa may pintuan nang marinig ko ang boses ni Andrew. Napatingin ako sa wristwatch ko at alas 10:50 na ng gabi. Naisip niya pa rin palang uwian ako. Akala ko kasi hindi. Nasanay na akong mag-isa maghapon na walang text o tawag. Parang wala nga akong asawa. Kinuha ko ang mga damit ko na nagkalat sa kama. Sa dami ng hindi ko pa nasusuot, nahihirapan akong pumili na kung anong magandang isuot. Akala ko kasi hindi siya uuwi. Kaya sinolo ko na ang kwarto. Hi, tipid kong sagot sa kanya habang abala sa paglalagay sa paper bag ng mga damit ko. Since nakalagay pa sa paper bag kaya ibinalik ko lang. I didn't bother you the whole day. How's your day? Hindi niya ako inabala maghapon o wala talaga siyang balak na kausapin ako. Naglakad siya papalapit sa akin at nang akmangahalikan niya ako kaagad kong iniwas ang mukha ko sa kanya. Dahilan para matigilan siya. Okay lang. Sanay na ako na hindi inaabala. Labag sa loob kong sagot at naglakad ako papunta sa closets nang maramdaman ko ang kamay niya sa braso ko. Dahilan para mapatingin ako sa mata niya. Hindi mo ginalaw yung pagkain kaninang umaga. Sorry, naging busy ako. Don't worry, lilinisin ko yon pagkatapos ko rito na wala na rin kasi sa isip ko. Nakalimutan ko na nga yun. Paniguradong sira na kasi kanina pang umaga yon. Nadatnan niya pa. That's not what I mean. Kumain ka ba maghapon? Tangulang ang isinagot ko sa kanya at inalis ang pagkakahawak niya sa akin. Hindi mo naman na problema kung kumain ako o hindi. Magpahinga ka na. Iniiwasan mo ba ako, Ana? Alam kong may kasalanan ako sa'yo. Pero wag mo namang... Wala akong sinabi. Wala akong ginagawa. Wala rin akong hiniling na kahit ano mula sa'yo. Wag mo nang simulan. Please lang. Putol ko sa sasabihin niya. At naglakad ako papunta sa closet.
Kaagad kong inayos ang mga gamit ko at paglabas ko ng kwarto wala siya. Panigurado naglilinis siya ng katawan kaya kinuha ko ang unan at kumot ko. Dinala ko sa sala bago dumiretso sa kusina. Pagbukas ko ng mga pagkain na tinakpan ko kanina ay sira na nga. Nasayang tuloy ang effort nila Shane. Hindi ko man lang nakain. Nilagay ko sa basurahan ng mga panis na pagkain at tinugasan ko ang mga kagamitan. Nakaramdam ako ng antok ng pagkatapos ko maghugas kaya kaagad akong bumalik sa sala. Inayos ko ang mga throw pillow. Kasya naman ako rito. Isa pa may aircon naman kaya parang nasa kwarto lang ako. Huwag mong sabihin na dyan ka matutulog. Bakit? San pa? Sa kwarto kasama siya? Tapos ano? Busy siya sa phone niya habang kausap si Bea. Kahit na doon na siya nanggaling. Dito ako komportable. Nahiga na ako at narinig kong naglakad siya pababa. Your father talked to me earlier. He said, I know. Tumawag sa akin si Mom about that. Don't worry, hindi ako hihingi sa'yo. Hindi ko mapigilang tumulo ang luha ko.